Hi, I am Chairman Eduardo L. Alino of SBMA and you are listening to DJ Tommy G on 89.5 Subic Bay FM. And dahil Wednesday ngayon, salamat our dear Chairman and Administrator, hindi lang si DJ Tommy G, nandito na rin si DJ Mac and DJ King. Ay, Trixie pala, King tuloy. DJ Mac and DJ What's Trixie. up mga co-DJs? Well, mga professional DJ na kasi kami. Yeah. Oh, you guys heard that boy? So DJ na DJ pare. Oh, no, nakaka-insecure yung boses pare, no? Pag DJ ka tapos ganyan yung guest mo. Required ba dapat na kailangan ganti boses? Hindi naman, pero you can carry programming is good enough. Ano tayo nasa Dragon Ball Z? Oo nga, yun nga din napansin ko. Pag ginagaya ko si Trix, iba nagiging dating. Ang dating kasi para tayong narrator ni Dragon Ball Z. Kung di mo makita yung 7 Dragon Balls, baka 6 lang yan. Baka naupuan mo. Magandang tanghali sa inyo lahat. Magandang tanghali. Tommy? Definitely maganda ang tanghali dahil Wednesday na naman. Alam niyo naman pag Wednesday may kasabay kayo habang nanananghalian kayo. So warning lang ha, kung sa kasalukuyang nakikinig kayo tapos sumusubo kayo. Sumusubo eh. Sumusubo, I love it. Ng pananghalian. Warning lang ha, baka nakakatawa pong programa ito. Baka bigla kayong masamid o bigla kayong be sure na may katabi kayong water. Tsaka may katabi rin kayo na marunong mag Heimlich maneuver. Heimlich maneuver. Ano yung Heimlich maneuver? Heimlich. Heimlich. Ano yun? It was discovered by subo mo yung lunukin mo yung babe. Practice natin. Tatry natin I-actual natin yung live. Kapag may na-choke, di ba? Normally ginagawa. Meron yatang ipipress na part dito somewhere sa chan. DJ Tommy, sa gitna ba? So, yung pinaka-stomach. Gaganin mo. Parang itatrust mo pataas. Itatras mo pataas. May labas yung Hindi ka pa nakakita ng ganun sa mga video minsan meron yun eh. Naka-experience na ako ng may na-choke pero yung nag-Heimlich remover hindi pa. Okay, so ibang choke yata yun. Hindi, choke talaga literal. Tsaka pare, ang alam ko iba yung anti-choke ng Pinoy eh. Alam mo, binabatok. Oh, yeah. Hindi, ang choke ng Pinoy, manghihingi ng number. Umubo eh, no? Number, pare. Number ang kailangan, you know? Tapos, yung hinihinging number, hindi naman pala tatayaan. Bibilangin kung pang ilang letter yung number na binigay. Oo nga eh. Nasakay na. Saan nag-umpisa yan, no? Oo nga eh. Tapos yung daw yung may crush. 90s yan eh, no? Hindi lang, bro. Hindi ba? Kasi pinanganak ako 1973. Naririnig. Maliit na bata pa ako, naririnig ko na sa nanay ko yan. Oo, ibig sabihin, maano na siya, matagal na Matagal na talaga, pare. Pati yung mga, alam niyo yung mga pamahiin, yung paggugupit ng kuko sa gabi, mamamatay daw yung magulang mo. Naririnig ko na yun sa nanay ko nung maliit pa ako. Kasi yung nanay ko, pinanganak yan sa San Jose Antique in the Visayas. Kaya aswang kami, aswang. Ang dami niyang pamahiin na minsan, nung lumaki ako, nung bata ka, okay lang, naririnig mo, ganun. Nung lumaki ako, doon ko na-realize how crazy it is, di ba? Imagine mo, pag naggupit ka raw ng kuko, mamamatay yung nanay mo sa gabi, kaya huwag ka magugupit ng kuko sa gabi. Oo nga eh. Sabi niya, sabi ng nanay ko ha. Yung mga yung mga matatalim na bagay, di ba? Parang karayom. Pero pwede magtahi tawag dito sa maraming pamahiin na minsan totoo. Parang may pinaguhugutan, parang for example, nangyari. Kasi nga matagal na pamahiin to. Sa lolo ko pa natutunan to, lolo ko. Okay. Na pag nag-alulungan yung mga aso, may mamamatay. Kasi parang may nakikita daw na dumarating si kamatayan. Nasa sense ng meron daw silang nasa sense na extra which is totoo nga, may namamatay. Pero hindi mo malalaman specifically kung sino. Pero meron talaga. Sa area na yun. Ewan ko, akin sa tingin ko parang lang, baka coincidence lang. Minsan, may namamatay. Namamatay yung aso kasi ang ingay. Kanina ka pa! Lalo na pag may kapitbahay ka, maiinitin yung ulo, no? Ang maririnig mo sa aso, maya, yun na pala yun. Kasi parang behavior yata ng aso rin. Di ba may meaning naman ng pag-alulong ng aso? Parang pag malungkot yata, nagugutom, yung mga reason nila. Pero ang debunk naman dyan ng science dati, before, sabi naman nila, araw-araw naman daw talaga kasi may namamatay. Hindi naman daw nawawala na. Pwedeng, yun nga, pwedeng tiyempo lang. Ang tanong kasi, ba't kasi sila umaalulong? Alam naman nila may mamamatay araw-araw.
Hindi na sinabi ng science yun, dinagdag ko lang yun. How true din yung yung pag nanaginip ka na nalagasan ka ng ngipin, di ba? Okay. Yun, nakatakot din daw yun. Ibig sabihin, death of the family. Din. Kaakibat nun, kamatayan din Sa family naman yun. Oo, sabing dream ganun. na yun. Alam mo yung may antidote yan eh. Nakakagat ka somewhere. Yun. Kahoy. Ang sinasuggest nila na kagatan mo, kahoy or halaman. Para imbes daw yung tao yung namatay, halaman na lang. Panahon ng mga plantito-plantita ang mamahal ng halaman. Ba't kinakagat mo yan? 2.5 yan! Alam mo yung homo kalamarsin yan eh. May mga ganun pangalan ng mga halaman ngayon. Sumanaris. Ang mahal-mahal nito, ko, balik, kakagating ko, hayaan mo siya. Isipin mo yun, sa panahon ngayon, ganun nakamahal yung mga halaman ngayon. Pero dati, nung nauso, mga bata tayo, di ba? Isipin niyo din, daan-daanan lang natin yun. Yung pinapalo-palo mo ng stick. Oo, o kaya kung ginagawang payong, di ba? Yung mga dahon ng gabi, ginagawang payong. Ngayon, nabibenta 25,000, 50,000. Na-board tayo eh. Nag-pandemic, na-lockdown tayo eh. Na-board lahat eh. Kaya totoo yung kasabihan nila, alam mo yung inflation, gawa-gawa lang daw yan eh. Kung gusto nating maging mahal ang isang bagay, magiging mahal. Ayaw natin hindi. Oo naman. Kaya, ayan, isang basihan, di ba? A decision pa rin yan ng mga controllers of the world. Magagawa dyan. Tapos, naalala ko pa tuloy, napapag-usapan na rin lang, nung alam mo na, age of reason na tayo, di ba? Lumaki na tayo. Binalikan ko yung nanay ko, pare. Sabi ko, anong logic nun? Pag ginupit mo yung ba't yung buhay mo ba? Gabi ngayon, tingnan mo, gugupitin ko, tingnan mo kung may mangyayari sa'yo. Humawak lang stick. Alam mo na. Napalo ka. May nangyari nga. Sige. Hindi ko tinuloy. Pero marami pa may crazy pa. May isa pa ako naaalala. Sa patay daw. Sa patay. Bawal mong suot ng pula. Isa na rin yun. Pero iba pa to eh. Kunyari may patay sa inyo, may lamay sa bahay nyo. Pag humatching daw yung, kunyari nandoon kayo, pag may kasama ka raw humatching, ini-invite daw siya ng patay na sumunod, sabi nung nanay. Pag sabay kayo? Na sumunod, sumama. Hindi, sabay kayo. Pag may humatching. May bumahing. May humatching. Okay. Narinig ko na rin yung bumahiin na yun. Narinig mo na rin yun? Meron pa isa yung bawal maligo. Yung pa yun. Pag may purol, bawal maligo. Ang lupit no? Ng mga, ang alam ko parang may connect ng konti sa science, yung pag-hatching, DJ Tommy, yung... Humihinto kasi yung puso eh. Pag humatching ka daw, di ba sinasabihan tayo ng God bless you? Bless you. Or bless you, parang ganun, di ba? Kasi nga daw, nangyayari doon, kapag humatching ka, lahat ng air sa katawan natin, lumalabas. So, technically, parang in milliseconds, patay ka, breathless ka. So, para daw hindi pumasok yung bad, masamang soul or spirit sa katawan mo habang bakante. Yeah. So, kaya sinasabihan natin ng bless you or God bless you, parang pangontra. Yun. Pero totoo yun na wala tayong hangin pag bumahing ka. Ang totoong explanation din dyan eh, humihinto yung puso. Humihinto rin ba? Humihinto ang puso kapag bumabahing. Pansamantalang nakahinto rin, ano? And wait, there's more. Sabi ng nanay ko, may pangontra daw yun. Kunyari, humatching ka sa harap ng ano. Ang pangontra daw, kunyari, katabi mo yung humatching, para hindi siya sumunod daw, or hindi kunin nung babatukan mo. Yan din yung ano yung sinabi. Narinig mo rin yun? Grabe ang mga Bisaya. Bisaya lang ba? Kahit dito sa atin. Mga Bisaya, ang daming pamahiin. Kaya, nung narinig ko yun, nung sinabi niya yun, nandun ako sa likod ng mga pinsan ko, mga kapatid ko, nag-aabang ako ng hatching. Pwede na to. Applicable yan sa nung pandemic ha? Chance ko na to. Pag bumahing ka, sa batok sana pwede. Hindi lang bato ka, abutin mo na kapag nung pandemic, bumahing ka. Hindi lang bato ka, abutin mo na. Discrimination. Baka matuluyan ka pa, hindi mo na kailangan maghintay ng lamay. No? Tsaka doon, di ba, kinukoberan yung hatching ng ng malakas na utot. Dahil nakakahiya ng matching eh. Di bali utot. Actually maganda yun eh, yung bahing. Instead na marinig ng bahing yung... ayun pala, instead na umutot ka, bumahing ka na lang. Ang ganda yun. Pero nung pandemic, imbes na humaching ka, umutot ka na lang. Baliktad na. Sabi nga nung mga nasa paligid mo, buti na lang utot, hindi bahing. Matakot eh. Pero basa ay short ko ah. Kaya nga nung minsan nasa jeep ako talagang pinipigilan ko eh. Yung kaya lang there was a time na hindi ko na talaga mapigilan. Bumahing talaga ako malakas. Nagtalsikan dun sa tumalsik. Galit na galit yung ali sa harap. Nagmumura. Galit na galit. Sabi ko, sorry po, tinutulungan ko naman siyang punasan yung mga plemang dumikit sa mukha. Tapos galit na galit pa rin, parang pikon masyado. Para yun lang eh. Para plema lang eh. Pikit, para mapunasan yung
Pero yung mga ano kasi parang ang mga streaming. Di parang yung mga sinasabi yun ng matatanda na mga pamahiin na ayaw nila ipagawa sa atin. Minsan may reason talaga na totoo pero hindi nila masabi. So kino-cover lang nila minsan ng something terrible. May mamamatay. Para matigil ka na. Para wala nang usapan. Parang ganun, di ba? Yung pagtulog ng basa yung buhok, mabubulag ka. O lalabo mata. Or labo yung mata. Mga ganun. Feeling ko may reason. Siguro, tingin ko pag natulog ka ng basa ang buhok, malaking tendency na sipunin ka. Yun, sa tingin ko possible yun. So, hindi ma-explain siguro ng di ba, mga magulang dati. So, ano yung ganun talaga na parang, may mangyari sa'yo masama, ubulag ka, mamatay ka. Kaya they would come up with ano na lang. Pero definitely, may siguro may totoong reason kung bakit rational explanation. O rational na dahilan kung bakit nila pinapahinto sa atin gawin yung mga bagay-bagay. Isa pamahiin din yung... Or kasi nail cutter, pwede kasing pag nagugupit ka ng kuko, madilim, matusok mo yung sarili mo, pwede ka matetano. Yeah, exactly. Diba? Wala pa naman masyadong anti-tetanus. Tetanong kalaban mo, no? So yun yung mga ano pati yung pag nagtatahi, huwag ka daw magtatahi pag past 6 o'clock na, diba? One of the reason, kinakalawang na siguro yung needle, maitusok mo yan sa daliri mo, diba? Pwede ka pa rin matetanus. So yung baka, ganun yung mga reasons. Hindi Isa lang nagpapatunay dyan sa naniniwala ng ganyan. Paranoid ka lang. Hindi valid yun. Valid yun. Valid. Pero how kalawang? Gano'ng kataas ang chance na mangyari sa iyo? Yung ano? Yung matetanong ka sa karayom. Hindi ka nagtananahi, no? Hindi. Wala. Yan ang sasabi ko sa Trixie. Ako naman ang masasabi ko lang kung sino man ang nagmamay-ari ng karayom na kinakalawang, grabe ang tipid niya. Oo, kasi nakatambak lang yan lagi. So, pati na rin yung nail cutter na may kalawang. Yun na yung karayom niya since birth, ano? Hindi na pinalitan. But ibang sizes lang yan. Yun sa nail cutter, di ako makaget over kinakalawang. 20 pesos lang ang nail cutter. Uy, huwag kang manghusga lang mahihirap. Diba? Malay mo, walang pambili. Or talagang careless lang kasi dati, nung 90s, 80s, ano naman yun eh. Wala naman. Wala naman. Kasi feeling natin noon, ano tayo, malalakas yung mga tao noon eh. Wala tayo masyadong artist sa kung ano ng mga bagay, di ba? Umiinom ng tubig sa kanal. Sorry. Sobrang bukadili naman. Pero nililiguan natin noon yun. Nililiguan. Totoo yun. Akala ko man lang sa gripo kung saan-saan. Yung pala, kanal pa pala talaga. Oo, di ba yung sa ilog, iba-backward ka pa sa ilog. Yun ang nagbigay ng strength sa immune system natin. Oo, di ba? Kasi sabi nga nila, ang immune system natin, it needs practice daw talaga eh. Yes, kaya kailangan may pumapasok from time to time. Ano yung bit ni George Carlin dyan? Di ba merong bit si George? Yung masanay nga tayo mga ano, kasi sanay tayo sa dumi. Marami tayong mga kasi germs sa katawan. Criticize niya yung nowadays too much sanitization. Yun mismo. Konting kibot, alcohol ng kamay. Ang sabi niya during nung bata daw siya, they swam in the Hudson River na polluted talaga. Di ba? Kaya tapos pag may nilaglag daw siya pagkain, pinupulot niya and I eat it. Niya. Kailangan sa gitna daw ng rally parang. Doon naman nauso yung di ba? Balik na naman tayo sa kasabihan. Doon naman nauso yung kasabihan na wala pang 5 seconds, di ba? Sinasabi ng nanay na mga lola, nanay natin. 5 seconds ba yung sinasabi nila? 5 seconds. Wala pang 5 seconds. Nag-evolve daw yung germs kaya mas bumilis na. Paano yun? 4 seconds na lang. 4 seconds. Nalesen lang tayo na isang segundo. Nag-evolve Paano nila napag-aralan na nag-evolve? Yun ang nakakapagtaka, no? Yung nag-invento ng 5 seconds, alam mo yun, nahinayang siya dun sa pagkain. Yun eh. Ayaw niya i-let go. Sigurado ako naka-invento niya mahirap din eh. Pwede. Malamang. Or tapos talagang masarap lang yung nalaglag. Donut. Kung nalaglag yung donut, mahirap talaga. Wala so maraming option kasi sino naka-invento niya ng 5 seconds na yan. Tapos baka either mataba. I mean, hindi ako nang-discriminate. Hindi ako nang-babody siya ima. Pero either yung, alam mo yung nanghinayang talaga siya sa pagkain niya. Pwede mataba, matakaw, ganyan. Pwede ring mahirap ka naman, di ba? Wala kang choice eh. Wala kang choice. Kailangan mo kainin yan. Pulutin mo yan. Pwede pa ba itong pagkain na to? Wala mang 5 seconds. Tapos yung nahulog na yun pa pala yung pinakahuling piraso. Parang last bite. Yung huling bite. Tapos doon nakasalala yung dighay niya. Didighay ba siya o hindi? Pag di niya nakain yun, hindi siya didighay. O kaya yung balat ng manok, yun yung nire-reserve mo na last bite, di ba? Nalaglag. Antindi ng value nung huling nahulog na yun. Wala kain yun. Kahit meron pa naman yung mga di ba? Meron pa naman yung mga taong pag kumakain, iniiwan nila yung best part. For example, sa nilalas nila. yung for example sa burger.
Kinakagat lang nila yung mga bread sides lang. Oo. Tapos pag sa patty part na, yan yung talagang... yung nanam namin ng gusto. Ay, may gumagawa pa rin ng ganun. So, yung last bite na yun, nakakatakot talaga yun eh. Pwedeng malaglag or pwedeng gagawin sa'yo. Oo. May mga ganun yung kaibigan mo nangaagaw bigla. Ay, masarap yan ah. Last part na. Nasa bibig niya na. Alam niyang the best yun. Kaya inuuna kasi yung gilid-gilid. Meron pa yung sa Pudgy Bar, di ba? Shoutout sa Pudgy Bar, baka naman. Di ba sa Pudgy Bar, nasa gitna lang yung tsokolate nun. Ang ginagawa ng mga kumakain nun, inuuna yung dalawang dulo. Oo. Kaya yung kadalasan yung sinasabi mo yung inuuna yung gilid-gilid, yan yung mga malamang yan yung unang kagat tinapay lahat. Kaya nagsasuffer muna siya. Pero Pinoy na maraming Pinoy, may salba ang Young Angels na yan, Oo. The best din yan eh. Ganyan yan. Masarap. Ang sarap ng mantika nila, sa totoo lang. Mantika ang binabayaran natin sa kanila eh. Hindi mo iisipin na, karton to? Di ba? Joke. Hindi, yung lalagyan po ang tinutukoy niya. Yung lalagyan. Siyempre, buti nga karton yung ginagamit sa lalagyan. Kasi, di ba, bawal nga ang plastic eh. Diba? Bawal na. Sumusunod pa nga eh. Yun, di ba? Mali yung sinabi ko na yun. Sumunod na eksena, kinakancel ka na ng mga Angels Burger fans. Masarap yan. Kasi yung pero honestly, every out of gig ko, pag kunyari tapos sa gig ko, bago umuwi ng bahay, bili mo na ako ng combo meal nila. Alam mo yung combo meal nila? Footlong na may patty, na may itlog, na may cheese. Dun sa may ganun sila? Isang buong footlong. May ganun sila? May ganun sila. Grabe hindi ko alam yun May footlong na tapos... Combo tawag dun. Pero the best talaga yung papalagay mo na itlog. Yung kompleto, no? Kahit yung burger. Ayun, sa burger naman. Ko lang nakatry yun. Chori burger order ako ng chori. Kasi lasang tosino yun yung patty. Yung chori beef. Meat. Chori meat. Tapos, papalagyan ko ng itlog, papalagyan ko ng bacon, tsaka cheese. Sarap. Yung last na masarap ang chori ng Ng Angels yan ha? Oo, Angels. Bigay naman. Kasi pagka naman, bibigay ko na sa inyo yung mga breakdown ng mga masasarap na ideas sa Angels ha. Okay, bilang isang Angels connoisseur. Angels connoisseur mismo. Hungarian. 70 pesos ang Hungarian. Meron ka 150 pesos. Instead na bumili ka ng dalawang Hungarian, bumili ka ng Hungarian, palagyan mo ng 1 whole egg, paputol mo sa gitna yung itlog, para dalawang side. Tapos bumili ka ng isang patty, paputol mo rin sa gitna, palagay mo sa dalawang side. Bili ka ng bacon, palagay mo ng bacon on top. Sarap. Tapos lagay mo ng cheese. Tapos yung bacon, paggupit mo, pwede mo paggupit yun dun sa nagluluto. Really? Tapos lalagyan mo ngayon ng mayo sa ibabaw, tsaka hot sauce. Magmumukhang chili con carne ngayon yung bacon. Uy, wow! Gutom ako, tas nalaglag, no? Nalaglag lang no? Wala pang 5 seconds. Oo, pero puro buhangin yung sauce. Ang dami yung pang ni-request dun sa nagluluto, no? Malalaglag lang pala, no? Tapos, malamang pati yung nagluluto na bad trip sa'yo. Tsaka pagkatapos sundin yung lahat. Pagkatapos sundin lahat ng ni-request mo, sabi nung nagluto, masyadong demanding to. Pero legit pwede mo bangga sa kanila. Really. Yung pinapagawa ko pa nga sa itlog, hindi yung malasado lang. Ganyan pinapalagay ko sa burger ko. Bakit? Parang nung sinabi mong yung itlog hatiin sa gitna, parang napaaray ako. Habang nakikinig ako, aray. Tsaka kahit magdagdag ka na kahit anong add-ons, hindi siya mahal no? Hindi siya mahal Talagang affordable pa rin Ang patty nila 15 pesos, ang itlog nila 5 pesos. Mura. 10 pesos pala. 10 pesos. So bawat add-on, mura pa rin? Oo, mura pa rin. Pa-add-on nga po ng Wagyu beef. Kaya the best talaga. Angels. Wagyu essence pwede. Angels Burger, baka naman. Nakalibreng promote ng Angels. Tagal na. Mahal. Alam niyo na dinner natin mamayang gabi. May malapit dyan sa atin. May tawag sila. Secret menu naman sa mga fast food. Secret menu. Okay. Mga the best din yan. Ito si Kuya Mac, alam ko may idea ka sa... Paano yan? Paano yung secret menu na yan? Interesting. Hindi ko alam kung secret pa rin hanggang ngayon. Sa McDo, meron silang sa umaga yung chicken and pancake. Chicken and pancake. The best na combination. Wala sa yun. Wala siya doon. Ang alam ko wala siya. Pero you can ask for Pwede mo sabihin mo. Wow. Chicken and pancake. Lalo sa umaga. The best yun. Hindi ko akalain na good combo yun. So pag tinry mo, gulat ka na lang, wow! Okay, may reason pala kung bakit magka-combine to. Okay, sarap. Parang yung mga well-established establishment lang ang may karapatang gumawa ng ganyang secret menu, no?
Kasi kung struggling ano ka, pa-secret menu, ayaw mong bumenta. Dalawa lang yung menu mo, tapos may pa-secret menu ka pa. Bakit sa Angels? May pa-secret menu. Established naman na rin naman di ba? Nakilala na sila sa... Speaking of small business nga pala. Yeah. Yun doon sa, alam mo yung sa Canton 7th Street, yung burgeran doon sa kantong-kanto. Kanto ng 7th Street. May tindahan doon ito sa tabi niya burgeran. Yung garbage burger. Garbage burger. The best din yun. The best. Garbage burger talaga yung pangalan. Garbage burger. Yung lahat pwede mong palagay. DJ Tommy, gulay, itlog, bacon. Really? Dalawang burger, cheese. Pag pinalagay mo lahat, magkano? Pumapatak? 50 pesos lang. Parang ganun lang yan. Ewan ko lang ngayon Parang noon Ganun yata yung presyo. Tapos meron pa silang combo kung tawagin. Garbage burger plus mismo. Coke mismo. The best! Tara, alis muna kami. DJ Tommy. Kain lang kami. Bago lumipat sa kabila. Magdadrapay muna. The best talaga. Actually, parang maganda idea nga yun. Yeah. Kumain muna lang. Tapos, may isa pang shop hindi, wala na to Pero naalala niyo sa Olonga pa Mall before na ngayon SM Downtown. Yeah, Olonga pa Mall noon. Yeah. Doon sa may nila food court area nila noon. Naalala ko yun. Sabi ng Riverside. Okay. Madalas kami bumibili doon. Yung Day Old Chick doon. The best. Day Old Chick. Day Old Chick. Yeah. Naalala ko. 15 pesos, dalawang ganun na. Tapos may bowl bibigay sa iyo yung tendero. Lalagyan mo na maraming suka. Alam mo ba, isang beses lang ako kumain yan. Tinry ko lang. Oo. May konting parang naawa ko ng konti. Pero okay lang ako. Wala akong problema. Hindi ko lang siya kayang kainin. Lalo na kung mahilig ka talaga sa animals, no? Parang mapapaisip ka kasi buo na siya buo kasi nakashape Ano na talagang sisiw na talaga itsura Meron ng sobrang animal lover, nakita ko, sini-CPR Live! Live! Just live another day. Pwede pa to. Sa naman, pero meron pang mabibilhan nun, pare ko sa bagong palengke. May nagtitinda pa. May nagtitinda pa rin. Day Old Chick, merong yung itlog na parang kwek-kwek na. Penoy na dating Penoy na ginawang ganun, tapos dating balot na ginawang ganun din. Ewan ko anong tawag nila doon Yung nagiging kulay orange. Gusto ko yung itlog. Yung naalala mo kinakain natin sa magbabiyahe tayo sa Cubao. Yung malaking suka na masarap. Yung maanghang na manamis. Tapos kulay orange na sila, di ba? Pagka kinonvert into that, pati yung 25 pesos. The best. Yung lalabo yung sabaw ng suka dahil sa pula ng itlog. Wow. Sa mga nakikinig po, ito po ang tamang topic talaga pag nanapanaghalian. Laugh out lunch. Meron pa dati naalala ko nung hindi pa uso to ewan ko ba't kumalat na talagay na nila sa menu nila. Yung dito sa may Palengke Pag-asa, sa may food court dyan. Mayroon doon yung after nung pangalawang pwesto, yung burgeran doon. Okay. Pwede kang bumili doon ng cheeseburger with egg. 2 piraso ang sasabihin mo. Ngayon, ang isang cheeseburger with egg ay 35 pesos so 2.70. Dati hindi pa alam ng mga tao na pag bumili ka ng dalawa ng ganun, discounted siya. So 50 pesos na lang siya. Okay. Pero ngayon kasi since parang lagi na siya in-order, nilagay na sa menu tapos 70 pesos na. So open na siya, hindi na siya secret. Hindi na siya secret. Tsaka dyan sa Pag-asa, marami din mga the best dyan yung tacos. Doon din. Yung tacos, di ba naalala yung tacos Pag-asa? Yes. Okay pa rin hanggang ngayon. Ang laki pa rin nung serving. Alam mo yun. Tsaka yung Bake Mac. Yung? Bake Mac nila. Doon din sa nagbebenta ng Doon din ba yan? Doon din. Tsaka yung mga lutong bahay din, masarap din. Ang suki ko dyan yung suki ako nung Jasmine Canteen. Jasmine Canteen. Si Ate Jen, yan. Lagi may dagdag. Ako naman sa Evans Tacos. Yun. Evans. Yung pa yung pangalanan? Hindi, doon sa... pa yan. Actually, ang Evans, matagal na ang Evans. Panahon pa nung yung City Mall patong di ba sabi mo, itong downtown. Shout out kay Ate Vanji. Meron sila noon, may Evans na. Nagluluto doon Yan, halos gabi-gabi yata ako bumibili ng Evans Taco noon. Ang masarap dyan sa Pag-asa naman, paggabi, yung paresan na bago dun sa gitna, sa baba ng LTO. May paresan doon. May paresan doon. Pero hindi pare sa masarap na, for me, hindi pare sa masarap sa kanila. Sisig. Yung sisig kapampangan nila. Yan pa rin ba yung dati? Yung for a while nasa kabilang pwesto siya, tapos nilalagyan nila ng utak? Yan yun. Legit na merong legit sisig. Meron siyang parang booth na enclosure ba? Yun. Pwesto lang, parang bike nga lang yun. Ang pangalan nun, may pangalan yun Nakalimutan ko rin. Pero nakabili na rin ako dun Sisig nila dun talaga. Tapos merong maliit na utak na nilalagay talaga. Wow! The best. Iba yung utak sa sisig. Sa naman, dito sa Gordon Heights,
si Kuya Raider, Black 13. Yung nagbubukas lang siya 1 a.m. hanggang 5 a.m. lang. Okay. Ganun lang ang oras ng bukas niya. Tapos lahat ng tinitinda niya pang may tama ng alak. Kinikater niya talaga yung mga... Tapos masarap na sabaw. The best. Talaga ang pinaka... shoutout Kuya Raider. Isa sa mga gusto ko dyan kay Kuya Raider, yung yung liempo, pritong liempo na breaded. Tapos kukombinean mo ng fried rice, yung fried rice niya na Java rice. Fried rice at Java rice. Wow. Revelation ngayon sa episode natin na to na certified foodie to si si Trix, no? Talagang yan, lamon yung si Trix, si Boy. May mga kailangan ba kayong i-promote, pare ko? Because time is running fast. Dahil alam ko meron pa tayong 1 p.m. ba? 1 p.m. Am I right? Yes, meron pang 1 o'clock. Yeah. By the way, meron tayong Spotify channel. Maririnig niyo yung mga episode namin dito ni DJ Tommy, tsaka yung isang radio show namin na The Talk Hang Show. Yes, so punta lang kayo sa Spotify ng Comic Fibo Radio. Comic Fibo. Or you can follow our page, of course. Bumabalik na kasi naalala mo yung page namin dati na Comic Fibo na bigla na lang nawala. Wala kaming access lahat. Hindi na siya searchable. So kailangan namin gumawa ng bagong page na Comic Fibo. And it's back and it's running again. So paki-like lang and follow us for more contents. Nagpunta pa kayo ng bago, meaning nawala talaga yung nauna. Wala talaga. Nakadisappoint. Kasi parang sayang naman. Marami na kayong 1 million follows na yun. Hindi, nasa 1,000 plus na rin yun. Sayang din yun. Tagal natin din trabaho yun. Wow, sayang. But anyway, we're back. Comic Fiber Radio on Spotify. Ayun, mabilis ang shoutout lang. RM Lights and Sounds and kay Jardine Dale de los Reyes. Nanonood siya ng live streaming ngayon ng 89.5. Uy, may mga comment. The best. Maraming salamat po. RM Lights and Sounds sa mga kailangan po ng lights and sounds sa mga events nila. Yan. Saang page sila nakikinig dahil marami tayong page na kinalap natin eh? Sa 89.5. Sa 89.5 Facebook mismo. Yes. Nice. Thank you po. Thank you guys. Maraming salamat for tuning. Ito, 89.5 FM. Oh, by the way, FTO t-shirts baka by next week available na ang aking second design. Yes. So, paki-follow lang ako sa FB, Mac Navarez, or Find the Others sa Facebook and IG. Find the Others, yun po yung meaning ha. Ayan. Yes, hindi totoo yung ang meaning daw niyan for Tommy, okay? hindi. Find the Others. For Tonyo. If they wanna order, they just message you ba or Yes, message lang sa Find the Others social media pages. Meron siyang page pala, no? Mac Navarez. Yun, okay. Facebook page yun, yung Facebook page talaga. Yes. All right, nice. Okay, and upcoming shows or regular upcoming gigs? Upcoming shows, yes. Every Monday nasa Acapella Cafe kami po ay located sa Subic Wawandwe. Yes. Burgos Street. Yes. Wawandwe. Barangay Wawandwe. Yeah. Burgos Street. Sa may, ayun po ay ginaganap every Monday, Zamba Mic, open mic, para sa lahat po ng mga aspiring open micers dyan. Meron po tayong room dito sa Subic. Yes. Ayun, again, ang Capella Cafe every Monday. And please follow Zamba Mic page. Ayan. Zamba Mic. Wala po kasi yung founder natin na si Mr. Kin Portasio. Yeah, it's an open platform for everybody. Open platform for everybody. Gustong mag-open mic, walang pressure, sama lang kayo. Yeah. Yes. All talents, pwedeng Pwedeng kumanta. Music, dancing, hip-hop, poetry, yan, lahat. Alright, kung talento mo Iman Chicks, pwede mo rin i-share yan doon, di ba? Storytelling kasi open mic na. Storytelling. Yun, parang yung... oo nga, storytelling, pwede rin siyang pwede siya i-open mic actually. Yung last Monday wala ka, nag-storytelling ako nung yung nag-a-apply na na utal. Oo, siya. Nag-a-apply ng trabaho. Maganda yun. Yeah, if you wanna catch DJ Tommy, do his comedy, nandiyan din siya, nag-open mic as DJ Tommy. Ang DJ Tommy na walang censorship na mapapanood niya po every Monday. Yes. So, nagmumura lang siya ng 5 minutes. Parang yung sinabi yung hindi magawa dito doon. Yes. Alam mo, interesting panoorin si DJ Tommy ka every Monday. Talagang na-excite siya magmura. Yun yung opening niya. Alam ko, gusto niya palitan yung pangalan niya. Ako nga pala si Toot. May alter ego na. Tara. Okay. Alright. John. Maraming salamat. Tuloy lang kayo sa pakikinig dito sa 89.5. Andiyan pa rin si DJ Tommy, ang ating morning brew. Habang kami tatakbo at lalakad muna somewhere. Down the road. Kita-kits again next Wednesday, DJ Tommy. Yeah. And again, follow nyo po 50 Comic. Tapos they're on Spotify. And simply Google, no? Google, Yeah. 50. Yan po yung mga search nyo.
pati na rin yung acapella. Zamba mic. I-search nyo na rin. Zamba mic. I-search nyo na rin. Ayan. Okay. Alright. That's it. That's it. Thank you so much. That's it for now. They need to leave. Awkward nito. Dito, may thank you. One of those awkward. Tapos, buti pa kamo, hindi pa kamo tayo sabay nalalakad. Nagpaalaman tayo sabay. Kung nandito yung founder natin, may sasakyan yun eh. Wala tayong problema sana, no? Yeah. Lakad lang kami ni Trixie. Oo nga. Thank you. Thank you. This has been the October 9 edition of Laugh Out Lunch. All right, mga pare ko, I have to stay. I have to load this. Thank you very much. All right, catch them again next Wednesday, of course, dito lang sa 89.5 Subic Bay Radio, part of the Morning Brew Radio Show, Laugh Out Lunch. For the meantime, here's the next requested song, music coming from Simple Plan. This was called Singing in the Rain, 895 Subic Bay Radio.